Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Ivy Isyang, ang susunod na tagapagkulat. It's all about the relationship of popular culture with other sciences. But Miss Labi, she will discuss the popular culture and politics. But now, ako ang susunod. So, meron sana akong pagagawa sa inyo na aktibidad pero hindi na but i-slide ko na lang. So, ang larong ito ay tatawagin na 3 pigs in 1 word. So, handa na ba? Are you sure? So, now. So, this slide, it shows the, yes, it's politics. The second one is, yes, it's media. So, meron na kayong ideya kung anong tatalakayin ko ngayon. Okay, so, I will be going to discuss about the popular culture and media. And now, first we will define what is popular culture. It's essentially a set of beliefs, values, actions, objects, or goods and practices that are popular at any given time and space in society. So, diba, we all know na kung ano yung popular culture kasi dinidiscuss na ni Ma'am last time na ang popular culture daw is from the word itself, popular. So, when we see popular culture, ito yung nag-i-exist until ngayon. So, lalo na sa technology, diba? Malaki talaga ang impact ng technology. So, ano ba yung nag-i-exist na because of the social media, diba? Halimbawa, yung Facebook, diba? Hindi lang Philippines ang gumagamit, but entire world talaga sa mga social media platforms, diba? Hindi lang Facebook, Instagram, Twitter, any other kind of social media platforms. So, kung ano yung nakikita natin, how we dress, diba? How we dress, ano yung mga pagkain, diba? Na popular ngayon sa ating panahon. So, naintindihan po ba? And now we will define what is media. So, media, the means of communications as radio, televisions, newspaper, magazines, and the internet that reach or influence people widely. Diba? So, kasi pag sinasabi nating media, of course, ito talaga yung paraan na kung saan nagkakaroon ng communications. Nakukuha tayo ng mga informations sa ating kapaligiran. So, through this media, diba, nandito na yung mga televisions, internet, diba, na kung saan marami tayong nakukuha ng mga kaalaman, hindi lang sa internet, makukuha rin tayo ng kaalaman sa kung anong makikita natin sa TV, diba? Yung mass media or media, ito yung mga communications natin. So, and now we were going to discuss what is the relationship between popular culture and media. So, ang relationship daw, hindi relasyon. So, hindi lang relasyon ng isang tao, hindi lang relationship ng yung jowa mo na nag-break, buwag war forever, ganyan. So, ito yung na relationship ng popular culture and media. So, ang relasyon daw is one of influence. Diba? Because of the efficacy, bakit? One of the influence. Kasi diba, dahil sa media, mas nagiging popular culture, nagiging exist yung mga, halimbawa yung kasuotan natin. Because of ano makikita natin sa internet, diba? Sa technology, or yung nakikita natin sa television, diba? Nagiging exist. Halimbawa lang yung K-pop, diba? Hindi yan mag-i-exist, hindi yan magiging popular na mga kung hindi ginagamitan ng mga media or mga social media or yung internet or technology, diba? So, isa talaga yun, relationship nila. One of the influence, diba? Nagiging influence din sa atin yan ng mga tao. Kasi
parang kita yung and then sinasabi na because of the efficacy of media or mass media campaigns, mass media influence trends in popular culture, diba? These trends in popular culture could include how people think, eat, listen, drink, dress, and etc. So, diba? Napakalaki talaga ang influences ng media sa popular culture. 'Di ba? Kasi dito nagiging talagang exist or dito natin mai-influence kung ano ba yung nasa ating kapaligiran, 'di ba? Parang tayo na yung na dito natin halimbawa yung pagkain na makikita natin sa internet, 'di ba? Sa Facebook ay ganyan, marami na talaga. So, sinasabi na yun yung nagiging influence ng media sa popular culture. Isa talagang paraan o isang instrumento, sinasabi, parang isang instrumento yung media para magiging popular culture ang ganyang bagay na yan. So, yun. So, sinasabi din ng popular culture is the media, 'di ba? Parang yung popular culture ay nagiging kasi hindi magiging pop talaga kung walang mga ginagamitan natin ngayon. 'Di ba? Through media. Products, attitudes, considered to be part of the mainstream of a given culture and the every life of common people. So, parang dito na talaga natin makukuha yung kung ano yung sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. 'Di ba? Nakikita natin kung ano yung mga nagiging exist sa ating kapaligiran. Parang dito na tayo parang dito na tayo nagiging parang ang popular culture sa media ay nagiging natin buhay na talaga. 'Di ba? Halos especially sa mga youth kung nung makikita sa televisions or wala, nadayon sila. So, yun ang dahilan na bakit ang isa ka popular culture nagiging exist. Because kung ano yung nakikita natin sa televisions, anong naririnig natin through radio, kung ano yung makikita natin sa newspaper, magazines, internet, lalo na sa internet talaga, technology, malaki talagang impact na bakit nag-i-exist ang bagay na yan. So, alam naman natin sa buhay natin na meron talagang positive and the disadvantage and advantage sa lahat ng mga bagay, 'di ba? So, yun, advantage ng ganito, nagkakaroon tayo ng communications, 'di ba, sa internet. Nagkakaroon tayo ng mga informations. Pero ano ba yung mga disadvantage sa ganyan na mga bagay? Of course, malaki talagang influence ng mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga bagay ng mga K-pop lover, 'di ba? Nag-i-exist sila ngayon. For example, yung mga anak nila, kahit walang pera, yung mga magulang nila, grabe gid magkuhan sa ilang ginikanan kay emuloy kuno yaon na grabe na kuno ka sikat na. So, parang dun. At saka nagiging addiction na talaga sila sa ganyan ng mga bagay. So, yun talaga yung, for me, yun talaga yung mga disadvantage sa atin. Yung mga pop culture na nag-exist na, di ba, ngayon. So, yun. Parang, meron pa bang katanungan ang lahat? So, okay, kung wala na, meron naman tayong ipapasagot. Meron ako pa sasagot sa inyo. So, are you ready? So this picture, So, 3 picture in 1 word. Ano to? Yes, it's magazine. Next. So, what is this? So, yes, it's politics. It's economics. So, sana meron kayong naintindihan sa ating talakayan ngayon na patungkol sa popular culture and media. So, again, maraming salamat sa pakikinig.